Magandang umaga sa atin lahat. Kita natin sa ating pong takbo ng panahon, medyo magulo po ang ating pong kaisa ng ating bansa. Ngunit bilang mga Kristiyano, tandaan natin na ang Diyos pa rin may kontrol ng lahat ng bagay. Pinangyayari niya lahat ng bagay para tayo po ay turuan o ituwid at higit sa lahat makita natin ang kanyang kadakilaan sa kanyang mga pangako. Ngayong umaga, punta tayo sa Galatians chapter 5. Basahin natin ang verses 22 to 23. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ganito po ang sinasabi. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Tayo po ay nasa pangalawang yugto ng ating serye, ang bunga ng Espiritu. Nakaraan ating tinalakay ang panimula o introduction, ang paglakad sa Espiritu. Ngayon po simulan natin ang bunga ng Espiritu, walang iba kundi ang pag-ibig. Tayo'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ano man ang mangyari sa aming pong kalagayan, sa aming sitwasyon sa bansa, alam namin kayo pa rin ang may kontrol at kayo ang naghahari. At walang nangyayari na hindi ayon sa iyong kalooban, sapagkat kayo ang nangangasiwa, namamatnugot, nagpapahintulot ng lahat ng bagay, sapagkat sa lahat ng bagay, kayong pinagmulan para sa inyo at sa inyong kadakilaan. Pagpalain niyo po ang aming pong pagtatalakay bilang pagpapatibay pa at pagpapalago ng aming pananampalataya sa inyo, ang aming pagsunod sa inyong kalooban. Ngayong umaga, turuan nyo kaming muli. Patibayin nyo ang aming pagtitiwala sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So nalaman natin ang pagkakaiba ng progressive sanctification o kung tawagin sa Tagalog, ang progresibong pagpapakabanal at ang pagkakaiba nito sa paglakad sa Espiritu. Ang progresibong pagpapakabanal, ito po ay ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos upang tayo po ay maging katulad sa larawan ni Kristo. At ang paglakad naman sa Espiritu ay ang pagsunod sa kalooban ng Espiritu upang magbunga sa atin ang kanyang mga bunga, kung tawagin, fruit of the Spirit. Ito ay panlabas nating anyo na inaalis ang lahat ng kapintasan sa ating buhay, whereas the progressive sanctification, ito po yung panloob natin na pagbabago sa pagsunod sa kanyang kalooban upang tayo po ay maging katulad sa larawan ni Kristo. At ang paglakad naman sa Espiritu, ito yung pagsunod natin sa dikta ng Espiritu, hindi po sa dikta ng kasalanan o sa laman. Kaya nga po, ito po ay pag-aalis ng ating mga nakaraang kasalanan at pagbabago ng ating buhay sa kasalukuyang pagdaig sa kasalanan sa mundong ito. So ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay nagpapahayag sa kanila, nagpapaalala sa kanila na sila ay hindi naligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamamagitan ng pagsisikap ng sarili, kundi sila ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At dito sa chapter 5, ipinapakita ni Pablo ang pagkakaiba ng mga gawa ng laman. Ibig sabihin, kasalanan. Gawa ng mga laman at ang gawa ng Espiritu o bunga ng Espiritu. So, bungang binabanggit dito, unang-una ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang pundasyon sa lahat ng iba pang bunga. Sa katotohanan, mayroon lamang isang bunga ang banal na Espiritu.
Isang bunga lamang ito na may mga kanya-kanyang mga tapyas. At ang pangunahin dito ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang siyang sumasakop sa lahat ng 8 pang bunga ng Espiritu. So ano ibig sabihin ng tunay na pag-ibig? Ito yung unang bunga o unang tapyas ng bunga, ang tunay na pag-ibig. Ano ang ibig sabihin nito? Maraming nag-aakala ng pag-ibig ay isang pakiramdam lamang. Sinabi kong pakiramdam lamang sapagkat mayroon itong bahagi ng damdamin. Pero maraming nagsasabi na ito'y pakiramdam lamang, ngunit ayon sa Biblia, ang pag-ibig ay higit sa lahat ng ito. Ito'y isang pagkilos, ito'y isang gawa, itong pagkilos at isang bunga ng pagkakaroon ng buhay na puno ng Espiritu Santo. Kung tawagin, puspos sa Espiritu Santo. Puno tayo sa Espiritu Santo. So sa ating pag-aaral ngayon, titignan natin kung ano ang tunay na pag-ibig na bunga ng Espiritu, kung paano ito ipinapakita sa ating buhay at paano ito maisasabuhay ng bawat Kristiyano. So tignan natin ngayong umaga ang tunay na pag-ibig sa 4 na katotohanan. 4 na katotohanan na dapat nating maunawaan. Una, ang tunay na pag-ibig, tanda natin, ito'y nagmumula sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig nagmumula sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Kung sa ating sarili, mayroon tayong likas na pag-ibig, ito'y makikilala natin sa 3 bahagi. Una, ito ay eros. Ang ibig sabihin ng eros, ito yung pag-ibig natin sa ating opposite sex. Kung ako lalaki, umiibig ako sa babae. Babae umiibig sa lalaki. So ito'y damdamin. Akalawa, phileo. Ang ibig sabihin, ito'y pag-ibig natin sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating mga kabarkada. At ito hindi tumatagal. Nagbabago ito. At ikatlo, storge. Ibig sabihin ng storge, ito yung pagmamahal natin sa ating mga magulang, sa ating kamag-anakan. At alam natin, lahat ito ay pawang damdamin. Kaiba po ang tunay na pag-ibig, kung tawagin yan ay agape. Agape. Mamamaya po, ating pong ipapaliwanag ang agape. Pero ang tunay na pag-ibig, itong agape, ay nagmumula lamang sa Diyos at hindi sa ating sarili. Hindi kinagisnan o hindi kalikasan. Tingnan niyo ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Ganito ang pagkakasabi. 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Now sinasabi, mayroon tayong likas na pag-ibig, eros, phileo, storge, pero ang utos dito, ang sinasabi, mag-ibigan tayo, yung pag-ibig mula sa Diyos sapagkat ang pag-ibig na tunay ay mula sa Diyos. Sabi rito, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos. Sa mga tuwid, ang bawat umiibig ng may pag-ibig ng Diyos, Kristiyano, ipinanganak sa Espiritu. Okay? At nakakakilala sa Diyos. Yun ang sabi sa verse 7. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sa simula pa lamang, kung hindi nakakaibig ng pag-ibig ng Diyos, hindi siya Kristiyano. Hindi siya kailanman nakakilala sa Diyos. Kaya ang sabi, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung tayo po ay nakakilala sa Diyos, tayo po'y ipinanganak na muli sa Espiritu, taglay po natin ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na ito, ang siyang ginagamit natin sa pag-ibig sa ating kapwa, whether he is a Christian or non-Christian, even our enemies. Kaya ang pag-ibig natin, ang pag-ibig na ito nasa atin sapagkat tayo pinanganak sa Espiritu. Kaya tingnan niyo ang sabi sa Romans chapter 5 verse 5. Tayo'y hindi nawawala ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritong ibinigay sa atin. No, kailan binigay ang Espiritu Santo sa atin bilang Kristiyano?
nung tayo'y maging anak ng Diyos. Di ba? John 1:12. Dahil kayo'y mga anak, kayo'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At Galatians 4:6, dahil kayo'y mga anak, isinugo ng Ama ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso upang tayo'y makatawag sa Kanya ng Abba, Father. So sa mga katwid, ang Espiritu ni Kristo na siyang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. At dahil ang Espiritu ay nasa atin, tayo po ay binuhusan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa sa buhay na ito. Kaya ang sabi rito sa Galatians chapter 5, verse 22 sa ating teksto, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya ang isang taong may Espiritu, natural yung pag-ibig na sa atin ibinuhos sa ating mga puso. At kailangan itong bunga ng Espiritu, kailangan itong lumabas sa atin. Kailangan itong mahinog sa atin. At ito ay sa pamamagitan ng ating progressive sanctification. Sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos upang tayo maging katulad ni Kristo na sumusunod sa gabay ng Espiritu. At dahil tayo sumusunod sa gabay ng Espiritu at hindi tayo sumusunod sa dikta ng laman o kasalanan, nagbubunga sa atin ang bunga ng Espiritu at malalantad dito ay ang pag-ibig. Kaya ito yung unang utos ng ating Panginoong Hesukristo sa John 13:34, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo, sapagkat sa inyong pag-iibigan, makikilala ng lahat ng tao na kayo'y mga alagad ko. Kaya nga, unang-unang makikita sa buhay natin, sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pagpapakabanal, tulad kay Kristo, ay ang pag-ibig. Kaya nga, ang pag-ibig na ito yung unang ipinadala ng Panginoon sa mundong makasalanan. Ang sabi sa John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong anak na si Kristo upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, na alam natin kung sino yung sasampalataya, hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pinakadakila doon, mananahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos. So ang lahat ng ito ay pinapakita na tayo'y naligtas sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa ating pagkatao na mayroon tayong maipagmamalaki. Hindi sa ating mga pagpasapin ng relihiyon. Hindi sa ating mabubuting gawa. Kundi tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Yun yung unang-una eh. Sino bang iibig sa sanlibutan ito na punong-puno ng karahasan? Tingnan mo sa ating bansa ngayon, sino ang iibig niyan? Ang nararamdaman ng mga tao ngayon ay kalungkutan, galit. Wala pong pag-ibig. Tanging Kristiyano lang ang nananatili sa pag-ibig. Bakit po? Lahat tayo'y makasalanan. Lahat ng tao nasusulat sa banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at lahat ay kapos sa karya ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay dumating sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At dahil sa kasalanan ng tao ay lahat mamamatay sapagkat ang lahat ay gumagawa ng kasalanan. Nakita niyo yung pag-ibig ay nagmimula sa ating Diyos. Kaya nga kung nais mong magmahal, nais nating magmahal ng tunay, kailangan mong maranasan ang kapanganakang muli. Kailangan mong maranasan ang kapanganakan ng Espiritu upang ibuhos sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos. At hindi tayo mabibigo. Lagi tayong tumatayo sa pag-asa. Kaya nga sabi sa John 3:3, malibang isang tao ay maipanganak muli, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Hindi siya makakilala kung ano yung nasa kamay ng Diyos. Sabi sa chapter 3 verse 5, malibang isang tayo may panganak sa tubig, sa salita ng Diyos at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang ipinanganak sa laman
ay laman. Ngunit ang ipanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya nga, kailangan bawat isa ay maipanganak sa Espiritu. So ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos, hindi sa tao. Ikalawa, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang damdamin, kundi pagkilos. Hindi damdamin, hindi emosyon, kundi pagkilos. Ito yung pag-ibig na tinutukoy na Biblia na ating pinag-usapan ngayon lang. Pag-ibig ng Diyos ayon sa Biblia, hindi pag-ibig ng Diyos ayon sa damdamin ng tao. Kung tawagin ito is agape. Sa Greek word agape, sa King James is charity. Now, tinignan kong kahulugan ng charity, mas marami siyang kahulugan kaysa sa simply love alone. Kaya ang love alone, yung tunay na pag-ibig, ipinaliwanag ng banal na kasulatan, nakikita natin katulad ng charity. Di ba charity, yung pagkakaloob, pagtulong, walang kinikilalang tinutulungan, charity. Kaya nga, ang tunay na pag-ibig ay may kahulugang napakahaba po. Yan ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Ganito po, at tanging tunay na pag-ibig lang ang may definition nito. Ganito ang sabi, ang pag-ibig or charity, matiisin. Kahit ikaw ay kinukulit ng mga kaaway mo, matiisin. At hindi lang matiisin, magandang loob, hindi sumasama ang loob. Hindi mainggitin, hindi mapagmalaki, hindi hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi pinipilit ang sariling kagustuhan. Nakita niyo ba? Sabihin mo may pag-ibig ka, pero pinagdidiinan mo, pinagigiitan mo yung katuwiran mo para sabihin ikaw yung tama. Hindi yung pag-ibig. Yan ay likas, eros, philia o storge. Hindi pinagpipilitan ng sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, naglilista palagi ng kasalanan. Naalala ko, mayroon akong kilala na Kristiyano, laging naglilista ng kasalanan para pag kinausap ko, nakalista ko ano yung reklamo nila. Kawawa naman. Sabi ko, hindi gawain ng Kristiyano yan. Hindi naglilista o nagtatala ng mga pagkakamali, hindi natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Nakita yung kahulugan ng pag-ibig? Napakahaba nito. At ito pa, pinapasa nito ang lahat ng bagay. Ano mang problema, ano mang kalagayan, inaangking pinapasa niya, pinagtitisan niya. Pinapaniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Kaya ang pag-ibig is eternal. Ang pag-ibig ay walang katapusan. So ito pong agape love, nasasakop nito ang human love, eros, phileo, and storge. Kaya hanggat hindi ka pinanganak sa Espiritu at wala ka ng pag-ibig na ito, mananatili ka sa damdamin. Hindi ka pwedeng umibig sa kaaway. Dahil nandun sa iyo ang eros, nandun sa iyo ang phileo, nasa iyo ang storge. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, ang tunay na pag-ibig, hindi mula sa tao, kundi ito'y mula sa Diyos. At ito'y hindi basta damdamin, kundi ito ay kumikilos. Iyan ang pag-ibig na sa bawat Kristiyano. Hanggat hindi natin naunawaan yan at hindi natin natutukoy, hindi natin may pamumuhay. Lagi ang ating pag-ibig ay nababatay sa damdamin. Kaya pagka meron kang taong di nagustuhan, sama talaga loob mo. Magtatanim ka ng sama ng loob. At pati lalaki, kung lalaki ka, iibigin mo sapagkat eros yun eh. Kung babae ka, iibigin mo rin ng babae. Well, natural talaga, ang pag-ibig ng Diyos umiibig sa lahat ng uri ng tao, sa lahat ng klase ng tao. Pero hindi po damdamin, kundi will, a choice, pagpili. Desisyon ko ito, kalooban ko ito. Kahit masama siya, mamahalin ko siya.
pagkakalooban ko siya ng nararapat para sa kanya. Tulad ng asawa natin. Kilala na natin. Marahil, ang sabi niya, 5 years daw, mayroong 5 years na, yes, 5 years. Pero hindi 5 years. Long time, forever pong ating pagkikilala sa ating asawa. Sa bawat sandali, may nakikita tayong kamalian. Pero, hindi dahil mainis ka dyan sa nakikita mo, kundi choice mo. Pinakasalan mo unto death. Kalooban mo yon. Ano man mangyari sa kanya, pumangit man siya, natapes sa mukha niya, nawalang mata niya, napili man siya, it's a will, it's your choice. Mahalin mo siya, ibigin mo siya, sapagkat ang pag-ibig mo ay pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi po lamang sa damdamin. Pero, kailangan din natin ng damdamin. Sapagkat, hindi mo pwedeng sabihin, oy, iniibig kita, mahal kita. O itong pagkain mo, kumain ka, mahal kita. No. Mayroon ding damdamin. Kapatid, kaibigan, itong pagkain, kumain ka. Para mabusog ka. Ipadama mo yung damdamin, yung pag-ibig ng Diyos. So, hindi lang po ito basta damdamin, kundi kilos. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating emosyon, kundi sa ating pagpili, sa ating kalooban. May halimbawa sa Biblia na pinakita ng Panginoon, what is agape love. Ito ang buhay po ng isang tao sa Luke chapter 10, verse 30 to 37. Huwag nyo nang basahin, kwento ko na lang sa inyo. Tungkol sa isang mabuting Samaritano. Mayroon pong isang Hudyo na binugbog ng tulisan sa isang daan at sugatan at naghihingalo dahil sa sobrang pahirap ng mga tulisan. Unang nakakita sa daan ay ang pari o saserdote, lingkod ng Diyos sa templo. Pero nung makita niya, sabi niya, teka, delikado ko dyan. Baka madamay ako dyan. Umiwas siya sa kabilang daan. Pagkatapos, dumaan din ng isang Levita. Isang Levita. Sa Old Testament, alam natin, Levites, mga holy people ito, naglilingkod sa templo. Nakita niya na naman, ang sabi niya, naku, delikado ito. Madadamay pa ako rito. Umiwas siya. Ngunit dumating ang isang Samaritano. Ang Samaritano, kinamumuhian ng mga Hudyo. At ang taong naghihingalo ay isang Hudyo. Pero na makita ng Samaritano ang taong ito, agad niya itong nilamitan. Punong-puno siya ng habag. Nilapitan niya ito at bilang pangunang lunas, tinalian niya lahat ng mga sugat, pinunasan siya. At pagkatapos, isinakay sa kanyang asno at siya'y naglakad na samantalang ang Hudyo na biktima ay nakasakay doon at dinala niya sa isang bayan, sa isang pagamutan. At nag-stay ang Samaritano ron, hindi natin alam kung ilang araw o ilang oras, at inalagaan itong biktimang ito. At kabilin-bilin niya sa mga bahay na pagamutan niya, sabi niya, anuman ang magiging gastos, babayaran kong lahat, babalikan ko siya. Kaya sabi ng Panginoon, sino ang inyong kapwa? Malakas. Sumagot yung mga religious mga tao, yung naawa. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo. Walang itinatangi, gumagastos, nagtakda ng panahon, nag-alay ng panahon, hindi niya niintindi kung ano yung kanyang sariling interest. Maring may lakad itong taong ito, mayroon siyang kausap, may negosyo, kikita siya ng malaking halaga, pero hindi niya ito binigyan ng pansin, kundi binigyan ng pansin ang kanyang pagtingin sa isang taong nasa kamatayan. Yan po ang totoong may pag-ibig. Walang itinatangi. Ang tunay na pag-ibig, ipinapakita sa pamagitan ng gawa. Hindi puro salita. Hindi salita.
Sabi nga sa 1 John 3:18, mga munting anak, ibig sabihin mga Kristiyano, mga mananampalataya na tinuturuan ni John the Beloved. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. At ang tunay na pag-ibig, hindi damdamin lamang, kundi kilos. At ikatlo, ang tunay na pag-ibig ay nagtuturo ng pagpapatawad at pagtitiis. Pagpapatawad at pagtitiis. Muli basahin natin ang 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Ito po ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi dito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Ito ba'y perpekto sa atin? Hindi tayo perpekto rito. Pero anong layunin? Bakit tayo tinuturuan ng Panginoon? Sapagkat ang layunin ng Panginoon, be perfect for I am perfect. Be holy for I am holy. Mayroon tayong kakayanang gawin ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Pag-ibig hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay, sapagkat ang pag-ibig ay walang katapusan. Ibig sabihin, sa lahat ng katangiang ito, o kahulugan ng tunay na pag-ibig, ang isang Kristiyano ay natuturoang magpatawad at magtiis. So hindi ito tulad ng makataong pag-ibig, eros, phileo, storge. Kundi natatakpan, natatabunan ng tunay na pag-ibig ang ating makataong pag-ibig. Hindi na natili sa ganon. Walang inggit, walang selos, walang samaan ng loob. Kung may samaan ng loob, gaya ng natuturo namin, mga pastor, lapitan mo yung tao, kausapin mo. Either siya dapat humingi kung ayaw niyang magpatawad, ikaw mismo humingi ng kapatawaran. Bago mo ilagay ang iyong handog na sakripisyo sa harapan ng Diyos. It takes faith. Kailangan natin ng pananampalatayang totoo kapag ginawa natin yan, sapagkat pride mo ang iyong tatapakan. Tanging pride ang hadlang para magpatawad at magtiis. So agape, nasasakop nito ang ating pantaong uri ng pag-ibig. At number one, a pinakadakil na example about agape is Jesus Christ Himself. Bagamat siya'y Diyos, nakaupo sa trono sa kalangitan, may kontrol lahat ng bagay, tagapaglikha ng lahat ng bagay, pero siya'y nagkatawang tao, siya'y bumaba, pinakamababang anyo ng tao sapagkat ang tao'y makasalanan. Ngunit siya, mas pinili niya na magkatawang tao. Mamuhay tulad ng tao upang maranasan kung ano ang kahinaan ng tao upang sa ganon, alam niya kung paano iligtas ang tao mula sa kanilang kasalanan na umalipin sa kanila na magdadala sa impyerno. Sapagkat
ang kabayaran ng kasalanan ay tanging kamatayan. At yan ang kamatayan ng ating Panginoon. At upang magawa ng Panginoon yon, kailangan siyang bumaba sa pinakamababa. Yun ang pagpapayag ng dakilang pag-ibig, ang magpakumbaba. Hindi tataas ang kanyang pride. Anuman ang antas ng buhay mo, dapat nandiyan ka sa pagpapakumbaba. Kung nais mong itaas, taas ka ng Diyos. Because God hates pride and He gives grace to the humble. Si Jesucristo ang pinakadakilang halimbawa. Nakita natin, narinig natin ito sa kanyang salita. Nung siya nakabayubay sa krus, bago niya ibigay, suko ang kanyang kaluluwa sa Diyos, ang sabi niya, Father, forgive them. Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ibig sabihin, hindi natin alam ang ating pride. Hindi natin alam ang ating kayabangan, ang ating kasinungalingan. Hindi natin alam ang lahat ng ating kasalanan. Alam natin, ngunit hindi natin alam kung gaano katindi ang kaparusahan nito sa impyerno. Yan ang hindi natin alam sapagkat walang nakakita at wala pang nakarating sa impyerno. Kalokohan yung sinasabing galing sa impyerno kaya magsisi na kayo para hindi kayo mapunta ron. Walang makakabalik muli kung nasa impyerno ka na. At wala rin makakapunta sa langit na bumabalik sa lupa. Ba't ka pa babalik? Nandun ka na. Kanya nga, dito pa lang, lumakad tayo sa Espiritu. Ibig sabihin, sumunod tayo sa Espiritu. Huwag tayong sumunod sa laman. Huwag tayong sumunod sa dikta ng kasalanan. Kung tayo'y tunay na pinupuno ng Espiritu, makikita ito sa ating kakayahang magpatawad. Makikita ito sa ating kakayahang magpakumbaba, humingi ng forgiveness. Noon tayo po ay nasa Pentecostal pa, pag ako nagpipreach, kapag ka ang paksa ay pagpapatawad, pagpapakumbaba, tatandaan nyo bang ginagawa ko, mga kapatid? Sinasabi ko, sino man ang may sama ng loob dito, puntahan niya ang tao. Ginagawa nyo yun before. At nag-iiyakan, nagpapatawaran. Pero ngayon, mukhang din natin magawa. Masyado tayong malalago sa kaalaman Yung kaalaman natin ang nagre-restrain, tumipigil sa atin para maging humble. Magaling na tayo, mahusay na tayo mga tuwiran. Mahusay tayong attorney na ipalusot yung ating sariling pagkakamali at hindi natin pinapakita yung kapakumbabaan kundi yung ating kayabangan. So nakita natin ang tunay pag-ibig nagmumula sa Diyos. Tunay na pag-ibig ay hindi lamang damdamin kundi ito'y kilos. Tunay na pag-ibig ay nagpapatawad at nagtitiis. At panghuli, ang tunay na pag-ibig ay ating patotoo sa mundo. Ating patotoo sa mundo. Ito ang utos. Hindi na tayo namumuhay sa kautusan. Sa kautusan na itinuturo ni Moises. Sa kautusan po, mga kapatid, there is temporary forgiveness pag ginagawa. Ito'y batay sa kanilang paniniwala naman sa darating na Messiah, si Jesus Christ. Yun ang application nila na kailangan silang magpatay ng baka, magpatay ng karnero, magpatay ng mga hayop para sila'y bigyan ng temporary forgiveness ng time na yon upang sila'y makapagtrabaho. Pero ginagawa nila araw-araw yun. At iba rin yung pangtaunan. Pero sa atin, ang ating pong forgiveness once and for all, yan ay kay Jesus Christ.
wala na tayo sa penalty of sin, wala na tayo papunta sa impyerno, but nasa atin pa ang presence ng sin. Presence, yung presensya niya, kung tawagin, the remaining sin, sa biblical term is the flesh. Huwag nating sundin ang laman, kundi sumunod tayo sa Espiritu. Yan ang buhay Kristiyano. At ito po ang ating pag-aaral. At dahil tayo po ay nasa dikta ng Espiritu, o pagsunod sa Espiritu, utos ng Panginoon, number one utos niya sa gospel ni Jesus Christ, the law of Christ, is love one another as I have loved you, so that people will see that you are my disciples. John chapter 13, verse 34. So, ang tunay na pag-ibig ay ating patutuo sa mundo. John chapter 13, verse 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinigay ko. Bakit po sinabing bagong utos? Sa lumang utos po, ito ay ikalawang tablet ng Ten Commandments. Love your neighbor as you love yourself. The first commandment is love God above all. So ito yung unang utos. Sundin mo yan physically, literally. But dahil tayo tinubos na ni Kristo sa penalty doon sa old law, hindi na tayo mabubuhay ayon sa pagsunod nun, hindi na tayo maliligtas ayon sa pagsunod nun, kundi tayo po ay bilang ligtas, sumusunod tayo sa bagong utos ni Kristo. Nasa biyaya na tayo. Tayo'y Kristiyano na. Kaya ang sabi ni Kristo, as Christians, hindi as Israelites in the Old Testament, as Christians, isang bagong utos ang sa inyo binibigay ko. Na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sapagkat sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Nakita niyo? Magmahalan. Meaning to say, action. Ang ating foundation, ang sabi sa huli sa 35, pag-ibig sa isa't isa. The love of God. So magmahalan tayo tulad ng pag-ibig ng Diyos. Yan po yung nakikita natin dyan. Huwag nating alisin ang progressive sanctification. Sapagkat progressive and sanctification, actually, ito'y interchangeable. Hindi natin makikita ang pagkakaiba nito. Magkarugtong yan. Pero may kahulugan. Ang progressive tungo sa paglarawan, pagiging larawan ni Kristo, mula sa ating kalooban, ating susundin para tayo maging kalarawan ni Kristo. Ngunit pagdating naman dito sa paglakad sa Espiritu, lahat ng kasalanan, iwanan mo, doon ka lumakad sa turo ng Espiritu. Ito yung ating daily life. Ito po yun. Habang tayo lumalakad sa direction ng banal na Espiritu, lumalago, nahihinog ang ating mga bunga. Sa progressive, tayo'y lalo pang nagiging katulad ni Kristo. At ito ang utos ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, araw-araw. Hindi ito minsan lang, araw-araw. Kung ating babalikan yung tinuro ni B-Boy before, tungkol sa church history, makikita natin the history of the church. Lahat ng Kristiyano nag-aalay sila, maraming Kristiyano ang nagpapakita ng walang kapantay na pag-ibig sa kanilang mga kaaway. Kahit na sila sinisilaban, inilalagay sa poste at binubuhusan ng mga krudo at sinisindihan, umaawit sila. Pinag-pray nila ang kanilang mga kaaway. Sa kabila na sila'y pinupugutan. Yun po yung history ng church.
Pero sa ating panahon yan, modern technology, marami nang mas iniibig ang tao. Even Christians, mas iniibig ang filosofiya ng mga tao, ng mundo. Dahil tila mas maganda, mas kinikilala, mas marami ang sumusunod kaysa sa isang talata ng Biblia na susundin. Majority wins ngayon eh. Hindi na maiibig talaga o hindi na makapagpairal ng tunay na pag-ibig. Wala na yung pagmamahalan sa isa't isa sapagkat hindi pinamumuhay ang pag-ibig na Diyos. Balik natin ito mga kapatid. Mahirap gawin, yes. Gaya ko na sinabi ko sa inyo, ang pagsunod po natin sa Espiritu ay tulad ng Waze sa isang sasakyan. First time mong pumunta halimbawa ng Bisaya, i-waze mo lang kung saan ka po inupakan. Galing ka ng Tacloban, hindi mo alam ang daan. Gabing-gabi na. Dahil mayroong direksyon ng Waze, kung saan ka dadaan, papasok at papasok. Gaano man kahirap yung daan, gaano man kadilim, gaano man kasikip, dadaanan mo sapagkat alam mong tama ang iyong patutunguhan. Ganon din ang pamumuhay natin sa paglakad sa Espiritu. Hindi natin lalakaran yung kaliwa at kanan, pawang kasalanan. Labag sa kalooban ng ways. Susundin mo talaga yun. Akyat ka man ng bundok, kabatuan man, pero alam mong doon ka darating talaga sa itinuro ng ways, which is the fruit of the Spirit. Paglago natin. Ganun po ang ginawa ng church, ng unang iglesia, kaya nakarating sa atin yung biyayang ito. So ang pag-ibig natin sa isa't isa bilang Kristiyano ay dapat maging liwanag sa mundo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Magliwanag kayo upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa. Nang sa ganun sila man ay matutong magpuri sa inyong Diyos na inyong lilingkuran. So sa ating pong pagtatapos mga kapatid, tandaan natin, ang pag-ibig na nasa atin ay hindi basta emosyon, hindi basta damdamin. Kung ikaw isang dalaga at talagang maloloka ka, hindi mo nakita yung idol mo, tigil mo yan. Tigil mo yan. At kung kayo gusto mag-asawa, huwag kayo maghanap ng kaibig-ibig damdamin yung pumuputok yung puso nyo. Dahil gwapo, mayaman. Pumili kayo ayon sa karunungan. Maring katabi mo lang ngayon. Ito, matagal ko nang kilalang mananampalataya. Ito, nasa kanyang katangian ng Diyos. Mahirap lang. Pero ano hanapin natin? Ang kalooban ng Diyos. Itong taong to, kilala na ako. Kahinaan ko. Kung tatanggipin niya ako dahil sa katangian ko na binago ng Diyos, salamat. So ito'y aktibong bunga ng Espiritu na nagmumula sa Diyos sa atin. Yung totoo nating pag-ibig. Ito'y isang pagkilos na may sakripisyo. Pag-ibig natin mula sa Diyos, may sakripisyo, may pagpapatawad, may pagtitiis, may paghihintay, may pagtatyaga. Kaya ang tanong ko ngayong umaga, sa paanong paraan mong maipapakita sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong mga kaaway, ang pag-ibig na ito. Paano mo mas hayaan ang Espiritu Santo na punuin ka ng pag-ibig nito kaysa mapuno ka sa pag-ibig sa mundo? So, try, isang hamon sa atin mga kapatid, upang may lapat natin ang ating mensahe ngayon sa Sunday School. Gawin nating isang layunin sa linggong ito.
mula bukas o mula ngayon hanggang Sunday na maipakita natin sa iba ang ating tunay na pag-ibig. Ba't hindi natin ito gawin? Na may pakita natin sa pamagitan ng ating paglilingkod, pagpapatawad, o simpleng pagpapakita ng malasakit sa mga taong nariyan lang sa isang tabi, o kapatid, o kamag-anak na matagal na nating hindi napapansin. Why not try? Tanda natin, ang mundo punong-puno ng galit, punong-puno ng kasakiman. Ngunit bilang Kristiyano, tinatawag tayo upang magdala ng liwanag sa kanila sa pamagitan ng ating pag-ibig. Bakit natin hindi gawin yun? Hindi lang tayo magsasalita. Minsan sa ating prayer, napakarami nating mabulaklak na salita pero hindi natin kailanman na igagawa yung ating ipinapanalangin. Pakita natin ang bunga ng Espiritu, ang pag-ibig. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita na ito'y para sa amin. Hindi ito pagpapahayag lamang ng mga katotohanan na walang kaugnayan sa aming mga buhay, kundi kayo mismo ang nagsasalita sa aming mga puso na gawin namin ang isa sa mga bunga na aming naunawaan ngayon, ang pag-ibig. Alisin namin ang aming pride, ang aming sarili. Matuto kaming magpakumbaba, magpatawad, magtiis, tumanaw ng pagmamalasakit sa iba. Makita at magliwanag sa aming buhay, makita si Kristo. Opo, Panginoon, tulungan niya kaming maisagawa ang bagay na ito. In Jesus' name. Amen.